guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13 at may kinalaman po ang araw na to kay dating world champion na si Garry Kasparov. Dahil ang April 13 ay ang kanyang birthday. Tapos meron din po akong nabasa mga article na ang numero na 13 ay lucky number pala ito ni Garry Kasparov. Siyempre unang-una dyan ay birthday niya. Pangalawa, siya po ay ang pang 13 na world chess champion. Tapos after 24 games ng kanilang second match ni Karpov, meron po siyang 13 points doon. Tapos si Karpov naman 11 points. So after game 24, itinangal na siyang world chess champion si Garry Kasparov. So background lang po, no, yung unang meeting po nila ni Karpov, ito po ay 48 games. Pero hindi lang po sana ito 48 games. Kasi pinatigil lang po ito ni Florencio Campomanes. Siya po yung president sa World Chess Federation. Or hindi ko alam kung FIDE ba yun. Basta and by the way, si Florencio Campomanes, Pinoy po yan. Tapos, yung first meeting po nila ni Karpov, nabasa ko po kung sino po yung makakaunang 6 wins. So hindi counted po yung draw dito. Ang nangyayari po kasi to, umabot sila ng 48 games kasi meron po silang 40 draws, 5 wins si Karpov, tapos 3 wins naman si Kasparov. Tapos after 48 games, ipinatigil na ni Campomanes yun kasi napapansin ng mga tao tsaka siya, pumapayat na daw yung mga players, yung dalawang naglalaro. Tapos naging concern nila yung health dito ng mga players. Pero ang gusto naman ni Karpov tsaka ni Kasparov dito, ituloy lang yung laban. So okay, tignan na po natin yung game 24 nila sa second match nila. Bali sa laban nito, kailangan manalo ni Karpov dito kasi lamang si Kasparov na dito. This time lamang siya. So from 12 points, tapos 11 points naman si Karpov dito. Yung second match po nila kasi bali 24 games lang, hanggang dun na lang. So kung maging 12-12 man po yan, panalo pa din si Karpov dun kasi kahit makapag-tie lang sila ng score, siya yung mariretain niya yung championship niya doon. Pero this time kasi yun nga, lamang si Kasparov, so kailangan manalo ni Karpov at hindi siya pwedeng hanggang draw lang. So ito yung must win situation para kay Karpov. Pero advantage naman siya dito kasi hawakan niya yung puti. So ito na yung kanilang laro. Tumira dito si Karpov ng E4. Yan. Gumamit si Karpov dito ng king pawn opening, pero sabi sa mga books, hindi daw ito magandang idea kasi papabor lang to kay Kasparov. Kasi kilala naman si Kasparov sa laro na Sicilian kapag ka natitirahan yan ng E4. So ayun nga, tumira si Kasparov ng Sicilian. So nag C5 siya. Tapos nag knight F3, nag D6, nag D4, C takes D4. So yung laban nila open Sicilian. Knight takes D4, knight F6, knight C3, A6. Yan. So eto, bali fan talaga si Kasparov ng Najdorf tsaka Scheveningen. After bishop E2, nag E6 na. Bali yung posisyon niya na dito, yung posisyon ni Kasparov dyan, naging Najdorf na tsaka Scheveningen na magkahalo na yan. So nag E6 muna siya para iwas lang muna sa maagang laban, tapos develop lang muna tsaka na lang siya atake. Tapos nag castles, bishop E7, F4, castles din, tapos king H1. Itong king H1, ito yung typical na plano para makapag-slide yung rook sa G1. Tapos meron pang isa dyan, kapag ka nag bishop E3 yung puti dyan, tapos nakahanap ng pagkakataon na mag knight G4 yung itim, bali ang gagawin kasi dyan ng puti dyan, dito magtatago yung bishop, yung dark square bishop sa may G1. So ayun yung purpose ng king H1 na move ng puti.
So after king h1, tumira naman dito si Kasparov ng queen c7. Bali dito napaka-normal na tira yung queen c7 dyan kapag naggumagamit ng Sicilian yung itim. So queen c7 para makapag counterplay naman yung black sa c file. Kaya malinaw dito yung itim naman dyan, ang atake niya sa may queen side, tapos yung puti sa king side naman. Pero syempre importante pa din dyan yung sentro. Syempre kung sino yung makakakuha ng sentro, siya yung makakalamang. So critical pa din talaga yung center ng laro nila. So after queen c7, nag a4 naman dito si Karpov. Bali pinigilan niya kaagad yung posibleng b5 ni Kasparov dyan. And then nag knight c6, bishop e3, rook e8. Itong position down nila na to, ito after rook e8, ilang beses daw yan lumabas sa unang meeting nila dun sa 48 games. So after rook e8, nag bishop f3. Yung bishop f3 naman merong advantage saka disadvantage. Yung unang-una, ang disadvantage niyan is naharangan niya yung rook lift sana ng rook sa f1. Tapos ang advantage naman dyan, yung bishop na yan, yung light square bishop na yan, kumbaga syempre sitting pretty dyan kumbaga kontrolado niya yung h1 to a8 na diagonal. Tapos extra protection na din yan sa kanyang king kung sakaling makakapag advance na yung kanyang g-pawn. Okay, so after bishop f3, nag rook b8 naman, queen d2, bishop d7, tapos knight b3. Yang knight b3, yan talaga daw yung most consistent na continuation. Bali iniiwasan ng puti yung exchanges dyan. Kunwari ito yung isang variation kasi dyan. Kapag ka nag queen f2, merong knight takes d4, bishop takes d4, e5, bishop e3, knight takes e4, bishop takes e4, and then bishop e6. Bali kung saan mabubuhay naman yung light square bishop ng itim dyan. So nag knight b3 na lang yung puti, and then nag b6 para walang talon yung kabayo mamaya dyan, in case lang. So walang ganyan yung puti dyan. Tapos dito tumira ng good move yung puti dyan. So tumira siya ng g4. Napaka-agresibo ng g4 na tira ni Karpov dito. Bali mas malakas pa daw yung impact niyan compared sa tira niya dati na bishop f2 doon sa kanilang game 18. So after g4, syempre naramdaman ka agad ni Kasparov yan. Titira kasi Karpov yan ng g5. Kaya ang tira naman dito ni Kasparov, tumira siya ng good move din na bishop c8 para may tataguan yung kabayo. So yun nga yung nangyari, nag g5, tapos knight b7, queen f2. Itong queen f2 naman, bali dagdag pressure niya sa b6 ng itim dyan, sa b6 ni Kasparov. So after queen f2, nag bishop f8. Bali dito naman pwede naman daw mag knight a5 yung itim dito, para kung sakali na mag knight a5, ayan, kung sakaling kinain ng puti yan, nag knight takes a5, meron namang b takes a5, tapos ayun, mabibigyan ng buhay yung rook sa b8. Pero ang ginawa kasi nag bishop f8, tapos bishop g2, bishop b7. Dati daw ang standard na tira dito ay ang knight a5. So knight a5 papuntang c4 naman. So yan yung old style or old school na tira. Pero dito kasi naghanap ng ibang tirada si Kasparov dito. Bali tumira siya ng bishop b7. So nag bishop b7, tapos nag rook a d1, and then g6. Ang gagawin naman ni Kasparov dito, bali siguro ilalagay niya na yung
dark square bishop niya sa G7 para mabigyan naman ng trabaho. Tapos nag bishop C1. Ang purpose naman ng bishop C1 na yan, para extra protection na din sa b-pawn niya, tapos para makapag-rook lift na yung rook sa D1. So rook D3 tapos rook H3. Yun yung plano niya. Tapos dito naman nag-rook BC8 sa side naman ng itim. So sa tira niya dito, bali pwede din daw yung knight C5. Pagka nag knight C5 yung itim dito, knight C5, knight takes C5, B takes C5, rook T3, knight D4, rook H3, queen E7, knight D1, F5, G takes F6, queen takes F6, knight E3, bishop G7, knight G4, and then queen E7. So itong variation na to, bali equal pa din naman. Although nakikita ko dito medyo makakalamang si Kasparov dito kasi mamaya baka makapasok na yung rook niya sa B5. Dito kasi medyo wala pang atake dito yung puti sa H file eh. Yan. So nag-rook BC8, queen C1, bishop C1, tapos rook BC8. Tapos dito nag-rook D3 na. So yan na yung rook lift niya. Papunta na yan mamaya sa H3. Tapos posibleng mag queen H4. So kontrolado na ni Karpov yung H file naman. Tapos dito nag knight B4 lang. Talagang pinagbigyan niyang makapag rook H3 si Karpov dito. Nag rook H3, tapos bishop G7, and then bishop E3. After bishop E3, so talagang may balak din si Karpov dito na atakihin yung B6 pawn. Tapos dito merong good move si Kasparov dito. Meron siyang good move na rook E7. So itong rook E7 daw, bali ang purpose naman ito ay para maproteksyonan yung F7 na square diyan. Kung sakaling mabuksan na yung F file. Tapos yung isang rook naman pupunta sa may E8 tapos makapag-battery na. So yun yung purpose naman ng rook E7 na tira ni Kasparov diyan. Tapos dito nag king G1. Tapos rook C8. Bali ito, pampigil din daw ito sa F5 na posibleng gawin ng puti dito. Kasi kung sakaling kunwari nag F5 yan, ang gagawin naman dyan ay E takes F5, tapos E takes F5 din. So buhay na yung dalawang rook ng itim dyan kasi nawala yung dalawang pawn na nakaharang sa E file. Pero ang ginawa dito, after rook CE8, nag rook D1 naman si Karpov dito. So nag-iba siya ng plano. Ngayon naman balak niya ay tirahin yung weak na D6 yan. So yung D6 na pawn ng itim dito. After rook D1, nag F5 na si Kasparov dito. So inunahan niya ng mag F5 si Karpov. After F5, nag G takes F6. Tapos nag knight takes F6. Kung mapapansin po ninyo, bali pinamigay niya talaga yung kanyang B6 pawn. Mas pinili niya na umatake na lang sa may F file. Kumbaga siguro nakikita niya na mas may magagawa siya sa may F file kaysa yung proteksyonan pa yung kanyang B pawn. So after knight takes F6, hindi na pinagkainteresan ni Karpov yung pawn sa B6. Tumira na lang siya ng rook G3. Siguro nararamdaman niya na yung paparating na atake ni Kasparov. Tapos tumira naman si Kasparov ng rook F7. Pero dito, pinagkainteresan pa din ni Karpov yung pawn sa B6. So nag bishop takes B6. Tapos queen B8. After queen B8,
nararamdaman na ng puti dito yung pressure sa kanyang F4 pawn. Meron kasi dito, merong tirang itim dito na knight H5, bishop H6, tapos rook E F8. Yan. So, ang target nila dyan yung F4 ng puti. So, pagtutulungan ng apat na pyesa para sa isang pawn. Tapos, tumira si Karpov ng bishop E3. Nag-knight H5 na yung itim dito. So, after knight H5, nag-rook G4. Tapos, knight F6. So, pwedeng mauwi sa draw to kasi pabalik-balik naman yung kabayo ni Kasparov dito. Pero, hindi pwedeng makipag-draw si Karpov dito. Kailangan niyang manalo. Kaya, nag-iba siya ng tira. So, nag-rook H4. And then, tumira dito ng good move si Kasparov. Tumira siya ng G5. So, sacrifice. After G5, napilitang kumain si Karpov dito. So, nag-F takes G5 siya. Tapos, ang good move dito, nag-knight G4. So, hindi pinili ni Kasparov yung knight takes E4 dito. Hindi siya nag-knight takes E4 kasi pwedeng mangyari yung ganitong senaryo. So, nag-knight takes E4. Kunwari lang, nag-queen takes F7. King takes F7. Tapos, knight takes E4. So, makakapanggulo pa yung puti sa D6 pawn ni Kasparov dyan. Pinili ni Karpov yung makipag-trade na lang ng queen sa rook kasi maatake na siya dito eh. Ayan. So, ang pinili ni Kasparov naman ay knight G4 na lang. After knight G4, nag-queen dito si Karpov. Tapos, nag-knight takes E3. Queen takes E3. Tapos, rook takes C2. So, nakuhanan ng isang pawn si Karpov doon. And then, queen B6. Good move naman to para kay Karpov. Dapat kontrolado niya ang A7 to G1 na diagonal. So, dito. Kasi open eh. Expose yung king niya sa diagonal na yon. Tapos, yun nga. Baka makapag-check yung itim na pyesa. Tapos, kasunod niyan, yung makapag-knight E3 na yung itim dyan. Medyo mahirap na yun para sa puti para harapin pa niya yun. So, queen B6 para kontrolado yung diagonal na yan. And then, bishop A8. So, gusto nang makipag-palitan ni Kasparov dito. Pero ang ginawa ay nag-rook takes D6. So, dito, after rook takes D6, ito daw ay isang blunder. Tapos, nakapag-rook takes D6 na siya dyan kasi, ang sabi sa libro, nasa time trouble na si Karpov dyan. Mas maganda daw dyan kapag ang tira niya ay queen takes B8 na lang. So after queen takes B8, rook takes B8, tapos bishop H3. So ito naman, ang intention niya ay kainin yung pawn sa E6. After bishop H3, ang pwede naman gawin dito ay rook takes B3, and then bishop takes E6. So balik naman yung isang maka-quality down naman yung itim dito. So after bishop takes E6, bishop D4 naman. So check, king H1, rook takes B2, rook F1, bishop takes C3, rook takes F7, knight D4, bishop rook A7, knight takes E6, rook takes A8, check, king G7, rook A7, and then rook F8. So, ito, drawish. Kaya lang, yun nga, hindi kailangan ni Karpov ang draw dito. Hindi naman kasi pwedeng umakyat yung king dyan kasi may check dito. So, makukuha pa yung kabayo doon. Kaya ang tira ay rook takes D6 na lang. So, nag-rook takes D6. Pero yan daw ay isang blunder. Kasi ang tira dito ay rook D7. After rook D7, makakain na yung kabayo sa may D3. So, ang ginawa ay nag-queen takes A6, tapos rook takes B3. Dito naman, merong mas magandang tira dito dapat si Kasparov. Nagmadali kasi siyang kainin yung kabayo eh.
Mas maganda daw dyan kapag ka knight d4. Para ang makukuha niya ay yung rook dyan. Kasi after knight b4, so may threat sa may queen. Pero dito, hindi niya na madidepensahan yung rook niya. So, saan pupunta yung queen ngayon? Either siguro dito sa may e2 or a5. Tapos, makakain na yung rook sa d6. Pero ang ginawa kasi, yun nga, nag-rook takes, nag-rook takes b3. Tapos, ang ginawa naman ni Karpov dito ay rook takes e6 and then rook takes b2. Tapos, queen c4. So, dito naman sa queen c4 niya, bali nagbabakasakaling makapag-discover check si Karpov dito. Ang threat kasi dito ay kakainin yung rook sa e8. So, double check siya dyan. Let's say, eto, kunwari nakain niya yung rook sa e8. May check dito. Tapos may check pa sa white queen naman. Pero syempre nakita ni Kasparov. So ang tira naman niya ay king h8 and then e5. So umaasa naman ang puti dito na makapunta yung queen sa e4 or sa d3 para makapagmati sa h7. Ngayon naman ang tira naman dyan ay tumira si Kasparov ng queen a7. Tapos, king h1. So, dito, ang ginawa ni Kasparov ay bishop takes g2. And then, king takes g2. Tapos dito, nag-knight d4 si Kasparov. So, after knight d4, nakita ni Karpov na may check siya dito sa kanyang king. And then, may threat sa kanyang rook sa e6. So, after knight d4 check, nag-resign na si Karpov dyan. Kasi buong rook yung binigay niya eh. So at this moment, nakipagkamayan na si Karpov dyan. Tapos gumawa ng history si Kasparov naman. Siya ang pinakabatang naging world chess champion sa age na 22. Ayan. So sana nag-enjoy po kayo sa aking pinakita. At sana kung nag-enjoy kayo, subscribe na kayo para mabigyan ko kayo ng maraming ebooks. Maraming salamat.